their guide, or a beautiful song. Tunay na si Lord ay hindi nagkukulang sa atin. Kagamat minsan ay may mga karamdaman, may mga sakit. Okay lang, lights yan. Thank you. Pagka lumalabo naman ako, walang lights. We need more lights. So, but we thank God na si Lord ang may hawak ng buhay natin actually. So we just gonna continue to trust in Him. Let's pray once again. Lord God, we thank you because we know that you are here in this place. You are with us, Lord. Our life is in your hands. Help us to trust in you, Lord, not only when we are in a good situations. Help us to trust you, Lord God, in every situation that we have. When we are in the midst of storm trials, please continue to remind us over and over again na kahit kailan di ka nagkukulang sa buhay namin. Na kahit kailan di ka nagbabago. Patawarin niyo po kami kung minsan marami kaming pagkukulang sa inyo. Ikaw ang hindi nagkukulang, kami po. Kayo po ay di nagbabago. Kami po ang nagbabago ng aming pagmamahal sa inyo. And please, Lord God, teach us to always focus in you in our life. Maraming salamat po. I-bless niyo po ang aming pag-aaralan, ang mensaheng ibinigay niyo po sa akin na gusto niyo pong i-deliver. Kausapin niyo po kami. Open our hearts, our mind to receive your word so that we may be encouraged, may be enlightened, may be reminded from your word, Lord. I thank you, Lord, for we know that the Holy Spirit will help us to be convicted and to be blessed today. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. God is good. At mabuti si Lord sa buhay natin. Salamat ako sa Lord. Kanina, hindi maganda pakiramdam ko bago mag-service. Bago mag-start ng service. But thank God sa concern and prayers na patuloy niyong ibinibigay sa amin as leaders. So let's go to His Word and listen to His message for all of us in Deuteronomy chapter 10 verse 12. Deuteronomy chapter 10 verse 12. And now, O Israel, what does the Lord your God ask of you, but to fear the Lord your God, to walk in all His ways, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. So dito po tatakbo yung message ngayong umaga. Mag-focus tayo sa talata nito. At so pinamagatan ko ang title, ang message na to. Ang title ay To obey is to fear the Lord. So kapag ikaw ay sumusunod, bilang anak niya, you fear God. So once you do His commands, pinapakita mo na may pagkatakot ka kay Lord. Sa panahong ito, mga bata, mahirap minsan pasunurin na. Nawawala na yung takot sa magulang. Gusto nila sila ang boss. Sila ang bosses. Sila ang mas makapangyarihan na kaysa sa mga magulang. Pero hindi po pwede ho yun. Hindi po pwede ho yun. Hindi tayo papayag na sila ang masusunod kung ano yung gusto nila. So, ang mangyayari minsan, dahil gusto nilang masunod, dadaanin nila sa iyak. Dadaanin nila sa pagwawala, pagsisigaw. Pero hindi po. So, kailangan sumunod sila. At we need to still ipakita sa kanila na kailangang, ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ng talagang word na fear? Ang fear kasi, pag-aaralan mo kung sino si Lord, ang fear dapat gusto mo talagang you know that He is holy, of course, and He is righteous. Pero yung pagiging holiness na, you want to honor Him. You want yung
yung takot na yon, you want to respect Him. Talagang kagalang-galang si Lord. Karapat-dapat siya na i-respeto, i-honor, at sundin ang kanyang mga utos. So, in short, kapag ang mga anak nyo hindi sumusunod, they don't really fear you, or in short, they don't really respect you as parents, as father and mother. So, kapag they don't fear us, they disrespect you or dishonor you. The same thing with God. Kapag hindi natin siya sinusunod, we don't fear Him, we don't really respect Him, or we disrespect Him. So, bakit ba kailangan natin ba't ba kailangan natin sundin si Lord? Because He's the God who saves. And He's the God who's always there for all of us. The same thing sa mga Israelites. So gusto ni Lord, ako yung God nyo, na namili sa inyo, na tumawag sa inyo, kailangan ko ang paggalang nyo, pag-honor nyo sa akin. So ito yung utos sa mga Israelite na bagamat sila yung chosen nation, pero tayo naman kung pag-aaral natin, tayo naman yung chosen people. We are God's people, we are God's children, amen? So hindi lang para sa chosen nation itong talata na ito, na tinutukoy na gusto ni Lord na siya ay i-respect, i-honor, or yung word na fear. So, sa lahat ng ginawa ni Lord sa kanila, sa lahat ng battle, sa lahat ng labanan na nangyari sa kanila, sa lahat ng kanilang mga enemies, lagi silang nananalo dahil sinasamahan sila ni Lord. Lahat ng pagtatagumpay, lahat ng mga matitindi, malalakas na kalaban, hindi po nagtagumpay dahil sinamahan sila ni Lord. At laging sinasabi ni Lord, the battle is not yours, the battle is mine. So, all of us ay kailangan matakot din kay Lord kasi si Lord ay lagi-lagi din natin siyang kasama. In every battle that we have. Amen? Lahat ng battle, sa mga pagsubok and trials, hindi ka nag-iisa, kasama mo si Lord. Amen? At He promises that I will be with you always until the very end of this age. So, ang hinihingi ni Lord sa mga taga-Israelites, at the same time sa ating mga lahat, God was asking them to fear Him. So, may tatlong bagay po ako dito na gusto nating pag-aralan ngayong umaga. What are the things that they need to do in order to display their fear to God? Ano ba yung kailangan gawin ng mga Israelites at tayo rin na kailangan nilang gawin para display, ipahayag, ipakita ang pagkatakot nila sa Diyos. Amen? Number 1, para sabihin that you fear God, to fear the Lord is to walk in all His ways. Yun po yung unang sentence dito, to walk in all His ways. Amen? So para masabi mo na ikaw ay sinasabi mo ikaw ay may paggalang kay Lord, may pagkatakot kay Lord, we need to walk in all our ways. Lumakad tayo sa lahat ng lakad natin ayon sa kanyang way. So, hindi po na pagkatapos sa simbahan, we want to do His way para makita ang spiritual tayo. And then pag umuwi tayo, kakantahin na ulit natin ng I did it my way. Amen. Pabaritin niyo ba yung kantang yun? My way. So, hindi po yan, bilang mga anak niyan, hindi na po dapat yung way natin, kundi whatever we do, when we walk, dapat hindi when we go to church lang, when we walk every day of our life, we walk all His ways. So, all His ways, not some of His ways. Hindi po yung some lang, yung pipili lang natin na way niya, na gusto natin sundin, yung type lang natin, na parang ito yung type ko lang na sundin. Dapat lahat po ay susundin natin. So don't just pick up a Bible verse that you like to memorize. Malahat tayo may mga memory verse. Di ba? Ang dami ko nating memory verse, pero lahat ng mga memory verse natin, laging may kalakip na mga pangako kasi yun ang mga paborito natin. So para siya sabi, paborito ko ang Philippians 4:13. I can do all things through Christ who gives me the strength. Parang mga ganun mga talata, paborito natin lahat. Pero yung mga ibang talata, pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo yung kanan. Sino may gustong talata nun? Parang mahirap yata, di ba? Mamaya, babalikan natin yung mamaya. So,
may mga promises or may mga Bible verses na gusto natin. At yung microphone, hindi ako gusto, napuputol-putol. So, kasi lahat ng mga memorize natin, laging parang may blessing tayong gustong matanggap. Subukan din natin mag-memorize ng mga verses sa Bible that can correct us and discipline us to change us. Amen? Hindi po yung mga verses lang na gusto natin to bless us. Parang i-bless lang ako ni Lord. Ito, kiklaim ko yung mga talata to bless us. Pero dapat ay may mga talata rin tayong baon-baon lagi to correct us, discipline us, and change our life. Amen? Meron pa ba yung mga talatang gano'n na binabago kayo? Binabago tayo ni Lord ng mga talata? Sa amen, ito yung mga binagong buhay. Amen. Sino nakakatanda ng 2 Corinthians 5:17? Alam niyo ba yung talata yun? 2 Corinthians 5:17. O di hindi. Kasi wala naman masyadong, masyadong parang blessing na matatanggap, di ba? Kung isipin niyo yung talata na yun. So sabi sa talata na, if anyone is in Christ, he is a new creation or a new person. The old has gone, the new has come. So parang parang magandang i-claim na blessings doon. Parang mahirap i-memorize kasi ang sinasabi nung ngayon, ako'y Kristiyano na, wala na ang dating pagkatao. Kung ako'y nakipag-isa na kay Kristo, wala na ang dating pagkatao, ikaw ay bago na. Amen. Say amen yung mga taong bago na. Ako hirap mag-say amen na. So dapat may talata ho tayo na nagsasabi na talagang ako'y bago na o binabago na ni Lord. Na dinideklara natin ako ay hindi man bagong-bago pero binabago ni Lord. Amen? At least every day, God is helping us to change. So ito po ang kailangan natin gawin para lalo tayo mabago. Magbasa ho tayo ng Biblia. Amen? Amen? Amen. Ngayon po, kapag nakabasa ho tayo ng Biblia at meron kang binasa, huwag nyo babasahin ng Biblia lang na iniisip nyo, ito tamang-tama para sa aking kapitbahay. O talata na ito, tamang-tama ito kay sister. Tagal na ko na kasama sa church, di pa nagbabago. Ang maganda, pag binasa mo yung talata, sarilinin mo yung binabasa mo, ang kasunod nun, kaya mahalaga po, meditate. Hindi lang mo nagbabasa. Kaya nga po, yung memorization, ito na nga po, kaya importante yung nagme-memorize. Kung meron kang memory verse nga, kung meron kang inakalagay sa isip, doon mo na meditate yung talatang yun. Kaya nga, anyone in Christ, kapag kay Kristo na talaga ako, talagang dapat the old has gone. Wala nang dating pagkatao, ako'y bago na. Yun yung tatawag na you meditate the Word of God. Amen. And the more you meditate the Word of God, it would change you. Binabago tayo ng salita ni Lord. Ngayon, kung tinatamad naman tayo magbasa, His way, kalooban ni Lord to, His way is to read His Word. His way or His will is to listen to His Word. So, kung hindi ka nakakabasa ng isang linggo, at least every Sunday ay nakakarinig ka ng message. Amen? Ngayon po, kapag nakarinig ho tayo ng message, ito po dapat, sa akin to. At pag sinabi mong sa akin itong message na ito, you are willing to apply. Hindi lang talaga ho, narinig natin. Kasi minsan, marami na ho tayo naririnig, pero hanggang ngayon, hindi tayo umuusad, di ba? Hindi tayo nag-grow, hindi tayo, still, baka nasa grade 1 pa rin ho tayo. Hindi na tayo nakalipat sa grade 2 or grade 3 or habang buhay na lang ba na elementary teaching ang ating tinatanggap. So dapat ho ay nag-grow tayo. Kasi whatever that we have learned, ano man narinig nyo, kanina po yung devotion, napakaganda, ano man ho yung narinig natin na maganda, na kinausap ka ni Lord, kailangan natin i-apply na. Amen? At doon mo malalaman na you're doing His way. His will. Narinig ko yung totoo. No, kasi ito yung will ni Lord, ito yung way niya, hindi ko na papakinggan yung sarili ko lang. Yung hindi ko susundin lang kung ano yung dinidip-dip ng aking puso. Kundi susundin ko kung ano yung sinasabi ng Biblia. Amen?
Andiyan pa ba kayo ngayong umaga? So we need to apply His Word. At hindi mo lang basta i-apply ito, kundi kailangan mo rin ng tulong kay Lord. Kaya ang will ni Lord, ang way ni Lord is to continue to communicate and spend time with Him in prayer. So ang pag-pray po ay hindi lang din dapat kung kailan mo gustong mag-pray. Ang pag-pray po ay dapat regular ito. Kaya lagi natin sinasabi kung humihinga ka, dapat ganun din. Dapat regular din yung pag-pray. Kasi kapag hindi ka na nag-pray, doon ka na unti-unting. Pag hindi ka na humihinga, tigok ka na, di ba? Pero kung gusto mong spiritually dying, marami yung mga Kristiyano na unti-unting bumabagsak ang spiritual life nila kasi ayaw nilang mag-pray. Pero papasalamat tayo sa ating Dawn Watch. We thank the Lord kasi consistent po yung numbers ng umahatid sa Dawn Watch. Pero yung madaling araw, gigising po tayo para mag-pray. Dagdagan pa unang isa sa bilang, si TLB, umatin din. No? Amen. Gusto niyo ba yung Dawn Watch sa atin? Amen. Praise the Lord. Yeah. Ba't di nyo magugustuhan? Saan katutak mo pagkain pagkatapos? Maniwala kayo. Pero hindi dapat doon kami mapunta sa maraming pagkain. Talagang meron po maganda nangyayari when we pray. Hindi po lang dahil meron tayong hinihiling mga pangangailangan, kundi when you pray, talagang si Lord is touching our hearts. The Lord is moving, changing our spirit, our attitude to get closer to Him. May nangyayari talaga kasi si Lord ang kinakausap natin, minimit natin si Lord. When you spend time with Him, may nangyayari. Merong revival in our spirit. Amen? Nare-revive. Na papalakas ang ating spirit kung nangihina ka. Kung gusto niyo pong sumigla ang inyong pananampalataya, manalangin ho kayo. At kung natatamad ho kayo manalangin mag-isa, mag-join ho kayo sa ating mga prayer gathering like that. Itong Dawn Watch. At kung hindi po kayo maka-attend, baka i-open niyo yung tahanan niyo, pwede tayo doon mag-prayer. Amen. Opo, maniniwala. Maniwala po kayo sa amin. Talagang God is moving when we are praying together. So we encourage you to attend sa ating prayer gathering. Ang lahat ng pinag-usapan natin sa mga sandaling ito, this is not my way. This is God's way. This is God's will. We're talking about in all His ways. Talagang, when we do this, we fear the Lord, we respect the Lord. Ang gusto ni Lord ay ito. Kailangan kong sumunod sa Kanyang pinag-utos. Kailangan kong magbasa. I have to read His Word. I have to pray. I have to listen and apply it. This is His will, not our will. Another thing, kung hindi ka nakakatin sa Bible studies at mga Dawn Watches sa mga gathering, at least, wag mong mamimiss ang Sunday. Amen? So at least man lang. Siguro may mga pasok ka, pero yung Sunday talaga dapat priority ang Sunday. Yung the Lord's Day. Dapat regular to. Yung linggo ay para kay Lord. Dapat, a-attend ka pa rin kahit na sabihin mo, I don't feel like it. Yung mga may sakit sa atin, medyo hindi maganda pakiramdam. Kanina, sinasabi ko, Lord, I have to preach your word. Help me. Alam ko nangyayari sa akin, pero Lord, help me. I want to preach your word today. And I thank God. Puto lang pala katapat. Kaya sister, dapat walang, hindi ka miss din ng pagdala ng puto pala. Kaya alam mo, nakakatulong ang puto. Tapos minasaya ako ni JR sa kanina doon. Sarap pala, no? Pag may nararamdaman ka rin, mamasahin ka sa likod. So, praise the Lord. And it is a good thing too, when we are coming together, we can show our concern to each other. We can show our love to one another. We can encourage one another. And we can help each other out. Amen? As a body of Christ. Kaya po, pangit to, na may nararamdaman ka na sa loob ng bahay, meron kang iniisip na hindi maganda. Masama ang iyong kalooban, nag-stay ka lang sa bahay, nagmukmok. Anong mangyayari sa'yo doon? Eh di lalala lang ang nararamdaman mo. Kaya kung may mga bigating ka at hindi maganda, go to church. Meet the Lord. Focus on Him. And let the Lord transform you and change you and encourage you. At hayaan din natin na gamitin ni Lord yung kapatiran to encourage us, to inspire us. So wag mo na expectin ang lahat din na pwedeng mag-encourage sa'yo. At least, meron mga tao na pwedeng mag-encourage sa'yo. Kung in-expect mo lahat, ay madi-disappoint ka.
At least, meron man dyan na nandyan na kapatiran na pa pwedeng mag-encourage sa'yo. So, really thank the Lord na nandito ka ngayong araw na to. Amen? Kaya po, regular dapat, huwag mong imimiss po ang pag-attend ng Sunday. Amen? And we thank the Lord for that. So, if we fear the Lord, talagang kung may takot at may paggalang tayo sa Lord, let His will be done, not ours. Marami kang plano, marami tayong plano sa buhay, meron tayong mga gustong gawin. Ito ang gusto kong gawin, sa susunod na linggo, di ako atin, mga plano niyong ganun. Sa susunod na araw, di mo na akong babasa, may mga plano tayo, pero gusto ni Lord ay ang kalooban niya lagi ang masusunod. Sa mga kabataan, may mga plano na kuhanin yung ganitong kurso, ganitong taon, kung kailan sila magkaka-boyfriend, in 2 years, mga ganyan, in 1 year. Pero, in Proverbs 16:1, to man belong the plans of the heart. Totoo naman lahat tayo may mga plano sa buhay, di ba? Taas ang kamay ho dito ng walang plano sa buhay. After the service, may plano na ho kayo kung ano yung gagawin nyo eh. May mga plano na dito na maglalaba. Yan. Yung iba, hindi na nga pinagpaplanuhan, naawayan ni asawa ka agad. Yun yung mga bagay na hindi na pinagpaplanuhan. May iba, nakaplano na mamay pupunta sa mall, magsha-shopping, kahit window shopping, may mga kanya-kanya ho tayong plano. Mamay, pagkatapos ng service, may plano na agad, matutulog na agad. Kasi pinaantok ko kayo sa preaching. Pero sabi ng Biblia, to man belong the plans of the heart. Meron ng mga plano mula sa puso niya, but from the Lord comes the reply of the tongue. Sa other version, we make our plans, but God has the last word. We make plans, pero si Lord ang last say. So, ang ibig sabihin nun, ito po, no? Kung may mga plano kayo na hindi po nangyari, hindi po natupad, wag na wag niyong aawayin ang iba. At lalong-lalo na po ang asawa. Amen? Yeah, minsan kasi may plano tayo. Itong plano natin, hindi nangyari. Mag-ahanap ka ngayon ng aawayin. Ang totoo niya, naggumawa ka ng plano, pero si Lord ang nasunod. Huwag na huwag kang magagaling sa sarili mo o sa iba kung hindi nangyari. May magandang dahilan kung bakit hindi nilob yun ni Lord. Kung may plano ka umuwi sa Pilipinas, hindi nangyari, okay lang yun, huwag kayong malulungkot. Kung may mga plano kayo na dapat makabili pa ng bahay o ng sasakyan, hindi nangyari, okay lang yun, hindi ka looban ni Lord. Nagplano ka, at least may plano ka sa puso mo. Pero ang last say, si Lord yun. Kaya ang lahat ng nangyayari natin, His will be done. His will be done. Kaya nga po, kapag ikaw ay lumalakad talagang you walk according to His ways, not only some, but all His ways, si Lord ang bahala sa lahat ng plano natin. Maliwanag ko ba yun ngayong umaga? So, we need to be aware and watchful. My way, or our way, yung word na my way thing, may lead us to a problem. May lead us to eternal destruction. Yung God's way, yung will ni Lord would lead us to eternal joy in the presence of God. Sana nga po laging gano'n ang nasa isip natin. Ang lahat dapat ay nasa kalooban ni Lord. Sa way niya, sa will niya. At alam natin, para sa kanyang kaluwalhatian lagi yan. So to fear the Lord is to walk all in His ways. So, tayong araw-araw ay may lakad, may gawain, may ginagawa, pero dapat all His ways. Amen? Amen. And then, pangalawa, to fear the Lord. To fear the Lord is to love Him. Hindi lang sa lahat ng lakad natin ay meron, dala-dala natin yung mga salita ni Lord, paborito natin. Pero talagang, when you walk, kailangan din, when you fear the Lord, is to love God. Ang tanong, talaga bang mahal mo si Lord? Do we really love Jesus? Do we really love God? Sa pagpunta ba natin dito sa simbahan, talaga bang mahal mo si Jesus? Sino ba talaga mas mahal mo? Si Lord Jesus o si pagkain? Amen?
Minsan pinag-uusapan na talaga natin, minsan na iniisip namin eh. Minsan kaya talagang magpuntahan na tayo sa church at wala na lang magdala ng pagkain. Ba, okay, sure. Lakas kong maghamon ah. Sinasamahan nga ako ng pakiramdam eh. Pag walang nakain, lakas kong magsalita. Kung hindi ako nakakain ng puto kanina, baka di ako nakatayo dito. Puksak pala ang sugar. Pero inisip ko lang nga, parang kasi minsan blessing yung may mga kinakain, di ba? May mga pagkain tayo. Pero minsan nagiging burden din. At then at the same time, nagiging nagiging problem na. Inisip lang natin, minsan kung walang pagdadala na lang pagka wala kaya. Pagkatapos ng service, uwian na. Parang tahimik tayo. Amen. At hindi ba kayo nahirapan magluto? Talagang may mag-react. Des, tanong ko lang naman yun. Ayaw ko rin mawala yun actually. Ang sinasabi lang natin, talaga bang mas mahal natin si Lord kaysa sa pagkain? Kaya kung nagkakaroon tayo ng problema sa pagluluto, sana talagang ginagawa mo, nagluluto ka because you love Jesus. Amen? Hindi, naman magluluto nito, ako lagi nagdadala. Hindi, ganun, di ba? Puro lang ako magluluto, tapos pagkatapos ng pagkain, ako pa rin maghuhugas ng pinagluluto. So dapat hindi ganun. Talaga kung nagdadala ka ng pagkain dahil mahal mo si Lord. Amen? You love God. You love the Lord. At mahal na mahal mo yung ginagawa mo. Mahal na mahal natin ginagawa natin. And we enjoy having fellowship together kapag mayroon pong pagkain. But do we really love God? Laliman natin ng konti. John 14:15. Medyo na pahapyawan natin ito na pag-usapan namin ng love. At kanina si Ludi, hindi kami nag-usap tungkol sa topic. Pero ito ulit, love. Last Bible study about love din. Maganda rin yung tinuro ni Pastor Jay. John 14:15. If you love me, you will obey what I command. So, lahat na nagmamahal daw kay Jesus, lahat na nagmamahal kay Lord, sabi niya, you will obey me what I command. At sabi natin kanina, ang title ko, if you obey, ito po yung katunayan that you fear the Lord. So, dahil may respeto ka, may paggalang ka kay Lord, so sinasabi mo na yung mahal mo si Lord, mahal ko si Jesus, so kailangan natin, we must obey what He commands. So marami siyang iniuutos sa atin. At isa sa pinakamahirap na utos ni Lord sa ating lahat, ito po. Ang pinakamahirap na utos niya sa ating lahat is to love your enemies. Amen. Pakitingin mo nga sa katabi mo ulit kung siya ay enemy mo. Siya naman sa Lord, di naman enemy, di ba? Kaya madali lang siyang mahalin, di ba? Kung siya ay enemy mo ngayon, I don't think magkatabi kayo ngayon sa upuan. Hello? Tumulak daw niya ako. Sigurado yun. Kung magkagalit ka ngayon at magkaaway kayo, kung enemy mo siya, I don't think tatabihan mo siya. Or magaling na lang tayo mameki ngayon. Pero I don't think so. Gagawa ka ng paraan para umiwas. So pero pinakamahirap na utos talaga ni Lord. Ngayon sinasabi natin na we love you Lord. We love you Jesus. I love you Lord God. Pero sabi niya, if you love me, you must obey what I command. At isa sa utos niya, love your enemies. Love the person, that guy who is very hard to love. Amen. Di ba napakarami nila? Kahit na nga hindi sa kapagbahay na, sa loob na lang ng bahay. Na araw-araw natin kasama. Di ba? Minsan talaga pagka madalas nang magkakakilala at magkakasama, talagang minsan ay nagkakasubukan na ng pagkatao, ng pag-uugali sa loob ng bahay, di ba? At the same time din sa loob ng simbahan, nagkakaroon din ng problema. Pero si Lord naman nag-aayos, amen? Pero talaga po, kapag yung utos na to na loving your enemies, loving the unlovable,
Hindi po madaling gawin. Ayun po, pero nasasabi natin lahat. Lahat po tayo nasasabi natin na mahal natin si Lord. Wala akong magsasabi dito na hindi ko mahal si Lord. Lahat po tayo ay nagmamahal kay Jesus. Amen? Pero, kaya ba nating mahalin yung hindi ka mahal-mahal? Meron po ba kayong kakilala na hindi ka mahal-mahal? Meron? Yung asawa niyo ba'y kamahal-mahal? Yung mga anak niyo, kamahal-mahal ba? Amen. Ay, yung katrabaho po niyo, mga kamahal-mahal ba yung mga yan? Hindi? Yung mga ka-Facebook friends po niyo, kamahal-mahal ba sila? No comment? Lagi sila nagpapatama na lang. Post ng post. Nangiinggit pa, di ba? So, gano'n ang nangyayari minsan. Ito ang challenge ni Lord, 1 John chapter 4, verse 20 to 21. If anyone says, I love God, sabihin ko natin, I love God. I love that. We love the Lord, right? And if we say, we love you, Lord, yet hates his brother. Sino daw siya? Sinungaling pala ko tayo kapag sinabi natin, Lord, I love you. Pero I hate him. Kaya ang issue dito, pastor, di ko naman siya hate. Ayaw ko lang makita yung kanyang face lock. So, bakit naman ho yan? Talagang ang hate ho ay magmamanifest naman ho yun. Lalabas ho yun na hindi ko naman siya hate, pero kukulo lang ng konti dugo ko. Hindi ko naman siya hate, pero hindi ako happy kapag nakikita ko siya. Or kapag nakita ko siya, okay lang nandiyan siya, pero diyan ka lang ha. Diyan ka lang muna. So, may ganun pa rin tayong attitude na nangyayari ho sa ating lahat yun. Hindi po ako exempted. Pero mali pala ho yun. The Lord, I love you. We declare we love you, Lord, pero yet, we hate that person. We are all liar when we say we love the Lord. Amen? Guilty na guilty. Oh, walang guilty. Lahat tayo nagdadaan sa gano'n. So, and then, for anyone who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God whom he has not seen. Napakaliwanag, ano? Sinasabi mo, Lord, I love you, na hindi mo siya nakikita. Di ba? Sinasabi mo, hindi mo nakikita si Lord, pero sinasabi mo, you love Him. Eh, yung ang nakikita mo eh. Hindi mo mahal eh. Yung sabi ni Lord, yung ako nga hindi mo nakikita. Sasabihin mo, mahal mo ako. Yung 2 months lang ho kami na nawala sa Pilipinas, bawasan ng konti pagmamahal nyo sa amin eh. Amen? Totoo ba yan? Slide lang, di ba? Sabi sa amin, Pastor, sabi 1 buwan ka lang, bakit 2 buwan kayo nawala? O, di ba? Nabawasan ng konti pagmamahal. Para 2 buwan lang nawala. May hinalakit na kagad. Na-question kami 2 buwan, 2 buwan. So kasi, nagkaroon di ko kami nakita ng 2 buwan. Ganun din sila, di mo nakita araw-araw ng buhay mo, di mo nakita ang presence niya. Talaga di ba ang isang taon na hindi mo nakikita, nawawala na talaga. Halimbawa, kahit yung isang bata na ipinanganak, hindi nakikita ang kanyang nanay habang lumalaki. Mahirap po yan, mahirap nilang mahalin na kahit na totoo nilang nanay. Siludi lang sa mga apo niya. Ngayon na lang ko kami minahal ng gusto. Lalo sa kanya. Kasi hindi naman kami kilala, hindi kami nakikita eh. Ayan. Pero nung madalas na kami nakikita at laging bibigyan ng donut. Yung donut na binigay sa amin kagabi. Nako, pagbukas pa lang na gano'n, parang ginto, nakakita ng ginto. Hilig sa donut, kaya inumin yung donut na yun. Buti lang, sino ba may dala ng donut?
Asa amen? Kaya nag-enjoy. Paborito nila donut. So, ganoon din. Lahat po tayo ay, kapag hindi mo nakikita yung presence, paano ka mamahalin? So, it's the same thing. So, talagang mamamahal mo sa tao kapag nandyan siya lagi, kasama mo sa buhay habang nandyan siya. And itong malungkot din, Pastor, lagi ko siyang kasama pero ngayon naiinis na ako. Ayaw ko sabihin yung word na buwisit kasi isang bilo-bilo. Pero minsan nangyayari kaya, kasama ko siya araw-araw pero buwisit na ako sa kanya, gano'n. Pero itong malungkot ano, yung mga taong nabubuwisit na kasama nila araw-araw yung kasama nila, pag namatay naman, lakas umiyak. Yung mga ganong inis na inis, pag namatay naman, asawa ko, bakit mo ako lakay? Makakalbat mo ako iniwan. Pero nung during those times, dito naman natin treasure na Muslim pagmamahal na nandyan. So habang nandyan ka na, i-treasure mo na. Mahalin mo na. Kasi yung iksi lang ko ng panahon. So, ngayon po, ang tanong, Pastor, mahal ko naman, pero hanggang kailan ba natin mamahalin ang hindi talaga kamahal-mahal? Hanggang kailan ba yan? Hanggang kailan mo ba mamahalin yung taong hindi ka mahal-mahal? Ito pa ang isang kasunod na katanungan. Hanggang kailan tayo magtitiis, may kadugtong pa, na mamahalin ang taong hindi naman tayo minamahal? Ikaw ay hanggang kailan kong gagawin na mamahalin ko siya? Habang buhay ko pa itong gagawin. Tapos ako nagtitiis na mahalin siya, pero hindi naman niya ako minamahal. Diba, may mga ganun tayong moments, yugto sa ating mga buhay. Mahirap sagutin actually yung tanong na yan. So, ang sagot ko, siguro habang may buhay, may hininga, ay kailangan gawin. Pero paano talaga gagawin yan? 1 John chapter 4, verse 16. Ito po ang isa sa sikreto. 1 John chapter 4, verse 16. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God. And God in Him. Naintindihan niyo ba yung talata na to? Patungkol sa pagmamahal, kung hanggang kailan niyo mamahalin, at kahit na hindi ka minamahal ng taong minamahal mo, ito pong sikreto nga. And so we know, nire-rely mo ang love para hindi maubos yung pagmamahal mo. You rely the love of God that has poured out in you. Amen? That God has for us. So meron kang pagmamahal dahil yun ay binuho sa iyo yung pagmamahal ni Lord. Amen. Ngayon po, dahil si Lord ay Lord ng pag-ibig, God is love, that His very nature, yun yung isa sa pinakamagandang karakteristik ng God. So hindi lang love, of course, yung holiness, pero talaga isa sa napakagandang karakteristik ni Lord na God is love, and whoever lives in love lives in God. So ganito po, dahil yung God ay naninirahan sa puso mo, si Lord ay nananahan sa iyo, so you would live in love. Amen. Taas akong kamay ho yung mga in love. So yung mga ito lang, kung hindi ka na in love, wala na love. Baka hindi na si Lord ang naninirahan sa buhay natin. Ngayon, kung yung tanong na hanggang kailan ako magtitiis, wala akong actually pagtitiis na mangyayari dapat kung merong love na naghahari sa puso natin. At hindi dapat susukatin ito kung gaano katagal at kahaba ko siya mamahalin kung ikaw ay puno ng pagmamahal, which is God is love who lives in you. And God is in you, in us. Amen? So yun ang kailangan mong tanongin lagi, si Lord ba ay nananahan sa aking buhay? Is God living inside of me? Ano ba yung naghahari sa puso ko ngayon? Baka iba yung naghahari. Baka iba yung nananahan, kaya bakit ako ganito? Bakit natatapos? May hangganan, may limitasyon yung pagmamahal ko. Walang limitasyon ang taong pinanahan ng God na tinatawag natin God is love. Amen? So kapag God is love is living inside of us, don't count how many love that you have given to that person. Huwag mong bibilangin, ko nang binigay na pagmamahal, wala man lang akong natatanggap.
Bigyan ko ng bigyan ng love, hindi mo na siya nagbibigay. So, hindi mo kailangang antayin ang pagmamahal niya kasi ikaw ay, the love of God has already on you, in us. Amen? Maliwanag ko ba yun? So, to fear the Lord is to love Him. So, sana po ay sa puso natin, talagang patuloy ang pagmamahal sa hindi kamahal-mahal sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Ngayon, yung katanungan sa love your enemies. Sino ba talaga makakagawa nito? Ang utos niya ay Matthew 5:44. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Ay, ito po ang masasabi natin na, Pastor, hindi ko naman siya enemy, hindi ko naman siya hate. Ito po, masasabi mo hindi mo siya hate at hindi ka galit sa kanya. Ito na po ang kailangan mong gawin. Patunayan natin kung talagang hindi mo na siya hate. Do you able to pray for that person who persecute you or who don't like you? Can you pray for him or her? Amen? Kasi sino nga makakagawa niyan? Di ba? Wala ko sino makakagawa niyan. Kahit ako hindi ko kayang gawin yan. Totoo lang. Hindi ko po kayang gawin yan. Yung enemy ko nagalit sa akin, away pa ako, pinagsasabihan ako ng di maganda. Kung sasabihin niya, kalbo, di ba? Sakit na magsalita. Pag sinabihan ka ng masakit, siguro pag sinabihan ka ng di maganda, siguro lang ng panlalait. Ewan ko lang kung mamahalin mo yun. Siyempre hindi. Pero ngayon babalikan, the love that God has poured out to us, and that God is love who lives inside of us, ngayon magagawa mo ito dahil hindi ikaw ang gagawa. Kundi yung God na naninirahan sa puso mo. Ngayon wala ka pa rin karapatan na malaki, ay ako punong-puno ng pagmamahal. Ako yung hari ng pagmamahal dito. Lahat ay minamahal ko, lahat ay magagawa kong mahal. I can love everybody. Hindi mo kaya gawin yun eh. You can only do that because God lives inside of you. Amen? Ngayon, hindi lang sa ipag-pray mo siya. Ito, magagawa kaya natin ito. Romans 12:20. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. Ngayon, salamat sa mga nagpapakain sa amin. Siguro hindi naman nyo kami enemy. Amen. Hindi naman, amen. Pero isa sa sekreto pala na kung may enemy ka, pakainin mo raw. Amen. So kung may enemy ka, pakainin mo na. Siguro ipag-sharon mo pa. Amen. And then, if he is thirsty, give him something to drink. Ano daw mangyayari kapag ginawa mo daw? Ano daw mangyayari? In doing this, you will heap burning coals on his head. So ano sa Tagalog? Parang daw siya binuhusan ng baga. O kaya sa kasabihin natin, ng maligam-gam o malamig na tubig. So ang ibig sabihin lang nun, yung pinagagawa niya hindi maganda, nakasama na ginawa sa'yo, pinagsasabi na hindi mapangit, hindi mo isinuklian din ng ginawa niya hindi maganda. Ang isinukli mo ay pinakain mo, pinainom mo pa rin, at mapapahiya daw siya sa kanya ng mga ginawa. Amen? Pero pala ho mga Kristiyano. Maliwanag ko ba ito? Ang tanong, sino makakagawa niyan? Mayroon pong gawin yan. Tagal na natin di alam to, tagal ko na rin inuulit-ulit na presto, pero it's not easy to apply it and do it. But the thing is this, because you have the love of Christ, the love of God in you, who lives inside of you, we can display this love to people, especially to your enemies. Amen? Iniisip-isip niyo na ho ba, sino talagang enemy ka? Pero bang enemy? Basta wala naman siguro. Pero lang kung iba na iisip na binlock ko na sa Facebook. Meron ba kayo binlock na sa Facebook? Wala naman? Siguro.
Or baka meron ng yung in-unfollow nyo na. Di bahala kayo sa buhay nyo kung anong gusto nyo gawin. Pero sa akin lang ay iba na ho tayo kaysa sa dati. You are a new person, the oldest God that you has come. And we are living in all His ways. Lumalakad na tayo according sa Kanyang gusto. Hindi na yung gusto natin. At dahil kung ano yung gusto na niya, ang pagmamahal na talagang sinasabi mong mahal mo si Lord, you gonna do that. That's how we fear God and we obey the Lord. And lastly, to fear the Lord is to serve Him. Andun lang po ako sa talata ng Deuteronomy chapter 10, di ba? Tatlo ito, walk in all His ways, to love Him, and to serve Him, to serve the Lord, your God. So, to fear God, to fear the Lord, is to serve Him. And we must also serve Him with all our hearts, according to verse, with all your heart and with all your soul. I really thank the Lord sa lahat dito, ay they're willing to serve. At lahat ay handa ng magpagamit. Natutuwa tayo sa mga nanay nga at tatay na tumatay dito. It's a one way na, yung kumakanta sila kanina, talaga nabibless ako sa kantahon yung ganda ng pagkanta, ganda ng mensahe ng awit. Ganda ng pagpili nyo ng mga kanta actually. Last time, kinanta nyo ay Diyos ng Pag-ibig. Di ba? And then, ngayon ay si Lord hindi nagkukulang. Tapos yung una-una last Christmas ay malamig ang simoy ng hangin. So, kayo po ay ginaguide din ni Lord. Kung sino man ang magtutulong-tulong kaya, God is guiding you to sing a song. And we are blessed to listen to all the songs na kinakanta niyo para kay Lord. So, that's one way that you are serving God. Ulit-ulit natin sinasabi niyo dito, hindi pagalingan ng pagkanta, pagtayo. It's all about you are doing that with all your heart and with all your soul. Ito po kapag ka talagang umahawid ka ng buong puso, nasa puso mo, pag sa puso kasi talagang kumakanta ka ng puso mo, that you're worshiping the Lord. Talagang pag sa puso, ninanamnam mo yung kanta. Nararamdaman ng tao yan pag kinakanta natin ng buong puso. And then with all your soul, ito talaga ay talagang puso and then may kasamang emosyon din. Talagang with feelings, amen? Hindi basta kumakanta ka lang. So, talagang you are serving God. And when you do that, it touches lives. Talagang napapagpala ho ang mga tagapakinig. So, maraming salamat dahil the Lord is opening more opportunities and doors, mga pagkakataon na pwede kayo, kung saan kayo pwede gamitin ni Lord sa gawain. Kaya ako'y labis nagpapasalamat sa mga nagtuturo ng Bible study, tuturo ng devotion. Lahat ho yun ay hindi ho nangyari ng biglaan lang. Amen. Yun po ay unti-unting binuksan nila yung kanilang desire and attitude that the Lord called them, and lahat ng tinawag ni Lord, everybody has to serve. Because God did not come to be served, but to serve. Si Lord nga nagpunta rito sa lupa, hindi para paglingkuran siya. Nagpunta siya para maglingkod. So kaya ka nandyan ngayon, nabubuhay pa rin para maglingkod. Amen? So salamat sa Lord at hanggang ngayon nagpapagamit ka. Huwag kang titigil kung saan ka tinawag ni Lord na ministry, keep doing what you're doing, keep serving. Amen? With all your heart and with all your soul. At kapag kasi with all your heart, with all your soul, walang magpapagive up sa iyo, walang magpapakwit sa iyo, at walang magpapatigil sa iyo kung ano may ginagawa mo. Kasi with all your heart, you are serving the Lord. Amen? So hanggang ngayon, wala ka pa rin nakitang ministry na alam mo na parang wala pa akong para talagang anong ginagawa. Ika-guide ka ni Lord. The Lord will lead you. Kung talagang dinidesire mo si Lord, desire the Lord first, and the Lord will lead you kung ano yung ministry na pwede mong gawin. So, don't watch. Sabi ko nga, ang ministry ay hindi lang ko talaga, last Sunday rin, hindi lang talaga yung kakanta ka nga at magpi-play o ano man ginagawa. Ang isama mo lagi ang ministry sa prayer, that's a good service. Talaga nagsaserve ka sa Lord. Pray
for the church, pray for the leaders, or pray for your pastor. Kasama po ba kami sa prayer nyo? Amen. O hindi naman kayo nagpipray din. Isama niyo po. Gusto niyo pong talagang i-bless pa ni Lord ang gawain? Amen ba? So gusto niyo ba yung mga mahal niyo sa buhay, makasama din natin na mag-serve sa Lord? Masarap po yung mahal niyo sa buhay talaga, sama-sama to serve the Lord. Masarap po yung mga kapatid or pamangkin, mga apo ay kasama si Lord to serve God. In Joshua 24 verse 15. Ito po sabi, but if serving the Lord seems undesirable to you, ngayon kung ang pag-serve sa Lord talaga hindi talaga undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve. Ang mangyayari nga ito, kung wala kang desire na mag-serve kay Lord, kung wala yung desire mo na maglingkod sa Lord, ito, maghahanap ka ng ibang paglilingkuran mo. Ito ang mangyayari. Whom you will serve, whether the gods your forefathers serve, yung sinerve ng forefathers nila ng mga false gods, instead the true God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Israel. Pero nangyari, they want to serve other gods. So, beyond the river, or the gods of the Amorites, hindi lang yung, ayaw nila mag-focus sa God ng nag-alis sa kanila sa Egypt. So, gusto nila yung ibang gods, God ng Amorites, in whose land you are living. Pero itong sabi ni Joshua, challenge siya kasi ang buong Israel. Parang ayaw nyo mag-serve talaga, gusto nyo mag-serve ng iba. Pero ito gusto kong mangyari. But as for me and my household, we will serve the Lord. Amen? We will serve the Lord. Sana po, talagang ang desire mo, kung ikaw ay nagsiserve ngayon, napakasarap ang mahal mo sa buhay, with your kids, with your spouse, with your friends, yung talagang kasama mo, ang sarap po na sama-sama, you want to serve the Lord. As for me and my household, as long as we live, we will serve the Lord. Amen? Pero magsasamba ka, nakasama mong pamilya sa true God. Hindi po sa maling God. At ang God ngayon, yung mga idols ay hindi lang ho yung statue o rebulto. Ang other gods ngayon is serving the things in this world. At yun yung mga bagay. Ang ibig sabihin kasi ng worship is may nangaagaw ng time. May nangaagaw ng heart mo. May nangaagaw ng pagbuhos mo, ng strength mo, ng lakas mo. At ang mundo ay ino-offer yan. And that's how we call it false God. Na ang promise kasi to bless you, to give you joy, yan kasi parang hindi natin na-realize, nag-focus na pala ako instead na mag-serve sa true God. Kaya nga maganda, ito po maganda, wag mong kakayagin, dadalhin ang pamilya mo sa lakwatsa kapag ka linggo. Okay naman maglakwatsa after service. Amen? I-declare mo, at ano man ang mangyari, I will bring my family in the house of God. We will serve the Lord. Amen. Talagang Sunday, lalo na kung may mga anak kang maliit, talagang dalhin mo ang buong pamilya sa simbahan. Let's go. Sunday is really for the Lord. No matter what happened, ang mundo, ang binibigay niya kasi yan, sandali lang yan, yung material, sandali lang na ibibigay, pero talaga yung naibibigay na kagalakan, kapayapaan, kasayahan sa presensya ni Lord ay walang katumbas yun. So we are serving a true God, sama-sama, together with His body, with His people. So kung ngayon may pamilya ka pa na hindi mo nakakasama, keep praying. Pray for that person. Sana makasama mo siya balang araw to serve the Lord. Amen? At kung wala kang pamilya na, wala kang anak na, baka mayroon kang ka-close na close mo talaga, lagi mong kasama hanggang ngayon. May hirap yung close kayo, pero balang araw, magkahiwalay din kayo na forever and ever ka sa heaven, tas forever and ever din siya sa eternal punishment. Payag ko ba kayo sa ganon? Close kayo dito, tas magkahiwalay kayo balang araw. Hello? Ang lagi kong inuulit nga, hindi tayo magdadala ng tao dito para, sabihin, madami sila, 100 na sila. No?
Hindi po. Gusto natin talagang itong tao na to, they would know the Lord and they give their life to Jesus. Masarap lang na mahal mo sa buhay din. Nakasakasama mo nagsiserve sa Lord and then balang araw kasakasama mo din nag-worship kay Lord someday in heaven. Amen? As for me and my household, we will serve the Lord. Let's serve the Lord even to the trials come. Paborito ko tong kanta doon dati. We will serve the Lord even the trials come. Nothing can separate us from the love of God. We are more than conquerors. Amen. Nakalimutan ko lyrics. Ganda, di ba? Kalimutan ko lang. So, we will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Sama mo ni aso mo? Hindi. Buong pamilya, buong pamilya. Ayan. Serve the Lord with your family. Napakasarap po yan. So, and then when we serve the Lord, Psalm 100 verse 2. Ito pa, pag mag-serve ka na sa Lord, kasama mong pamilya, serve the Lord with gladness. Dapat pag nag-serve ka na, masayang-masaya ka. Amen? Amen. Masaya ho ba yung nagsiserve ka, Lord? Amen. Dapat masaya ho tayo nagsiserve sa Lord, masayang-masaya ka. Na come into His presence with singing. Talaga ho, lahat ng pagsasama sa devotion natin, sa Bible study, sa Don't Watch, alam niyo ba, lagi hong may singing. Talagang may kasama ho daw kasi talagang nakakapag-uplift ng spirit to meet the Lord in His presence. Subukan mo yung isang-isa na gathering na walang singing. Ang hirap po nun. Kahit nga sa Bible study lang na walang singing, hirap na. Kailangan talagang may singing. And then maglilid sa atin. Talagang kapag may worship kaya, kanina narinig ko yung di ka nagkulang, na-inspire ako eh. Nahihilo-hilo kayo na, pero kumanta ko kayo, sumama din ako sa pagkanta kasi medyo, pero kapag pasaya, so ang singing, talaga hong may nadadala hong kasiyahan. So kapag masaya ka, then talagang, when you serve, kay Lord talagang dapat masaya. At kapag masaya ka, ibig sabihin nito, kapag masaya ka, you're not doing that to please people. Amen? You are not doing that to please man. You are not doing that to please whoever that you want to please. Galatians 1:10. Hindi ko yata nabigay kay Jasmine yun. I think nabasa natin last week to kay Sister Lulu. Pero let's read that again. Galatians 1:10. Am I now trying to win the approval of man or of God? So, sa pag-serve mo, masaya ka kay Lord, di mo tinatry na i-win ang approval. Approve kaya ako sa aking pag-serve kay Lord. Approve kaya yung adobo ko ngayon. So, approve kaya aking ginawa, yung aming pagkanta. So, salamat sa Lord, yung mga kumakanta dito, yung mga special number kanina. Okay lang ako kung hindi approve sa amin. Approve na approve yan kay Lord, amen? Kasi ginagawa niyo para kay Lord, di ba? Ngayon po, kung pakiramdam niya, hindi na kami approve, hindi na kami kakanta sa sunod, kaya na lang. Hindi ka na, di ba? So, salamat sa Lord kasi talagang you're committed to do this once a month. Sana mas marami pa kayo, sama niyo lahat ng nanay. Si Maring Anita dapat sama rin, ano? Si Maring Pel, sama niyo rin. Kasama pa ng dancing. Yeah, so let's serve the Lord together. Yun ang mga pwede kung gusto niyo kumanta. And then, with gladness, masaya. Because you're not trying to win the approval of men. Or I'm trying to please men. Hindi mo ginagawa talaga to please men. If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. So, ang pagsiserve ay symbolize that you are truly a servant of the Lord. Ikaw ay talagang servant of God and you are willing to serve Him with gladness. Amen? And we thank God that you are doing that to please the Lord. At para ma-please mo si Lord, you are doing that with all your heart when you serve. With all your heart, with all your soul. Talagang buong puso, lakas. Talagang bigay todo. Amen. Ganado.
Lagi para mag-serve kay Lord. And then last verse. Lahat tayo ay pwedeng gamitin ni Lord at pwedeng gamitin niya effectively for His glory. Pero darating ang time, ito po darating ang time. Darating ang time minsan na mapapagod physically, madidrain minsan, emotionally, mentally. Darating ho minsan yung gano'n, ano. Pero tandaan nyo, lahat ng pagpapagal nyo, yung hirap nyo po, hindi po nawawalang kabuluhan. Let's read this one more time. Basa natin to, narinig na natin to. Let's read it again. 1 Corinthians 15:58. Therefore, ito, closing na tayo, therefore na my dear brothers, my dear sisters, stand firm. Amen? Lahat na tayo, napanghihinaan ng loob, napapagod, pero sabi, stand firm. Magpakatatag ka lang. Tumayo ka lang na matatag. Let nothing move you. Dapat, walang sino man na makakapag-move sa'yo. Ay, hindi ibig sabihin yung tinulak ka para mag-move. Hindi nakatayo lang, sige, tulak mo, pastor. Hindi ibig sabihin gano'n. Yung move you, yung attitude mo, yung gladness mo na pag-serve, dapat hindi magagalaw yun. Nandun lagi yung spirit to serve. Dapat walang makakapagpahinto sa'yo. And then, always give yourselves fully to the work of the Lord. So talagang ibigay mo ng buong-buo ang work mo para kay Lord. Lahat ng ginagawa mo kay Lord. Bakit? Because you know that your labor or your work, yung paghihirap o pagpapagal in the Lord is not in vain. Amen? Lahat ng ginagawa mo para sa Kanya, hindi po nawawala ng kabuluhan. Lahat ng ginawa mo para kay Lord, hindi po kailanman nasayang yan. Ang paglilingkod kay Lord, kailanman hindi ka malulugi. Walang talo po sa paglilingkod sa Lord. Basta ginawa mo ng buong puso at masaya ka, it's very fulfilling. It's very satisfying in serving the Lord. Totoo lang ho. Ako ngayon, pipirits ako ngayon, masaya-masaya pakiramdam ko. Di pa naman nalauna. Kasi minsan pag ginanahan lalo, na mahaba yung oras, di ko ba? Pero, yun ang prayer ko na, hindi maganda pakiramdam. Pero sabi ko, Lord, let me preach. Tulungan niyo pa ako. And then, sabi ko, Lord, let me preach. Sabi ni Lord sa akin, let you eat. Sinabi lang sa akin ng iba, na kumain ako. So, salamat sa ginamit ni Lord na, hindi ko narinig yung boss ni Lord. Gumamit lang ni Papa, Pastor, kailangan ko kumain. Oo nga na. Pinahirapan kasi ako ng gout ko, hindi ako nagkakain. 182 ako, ngayon 172. Pero pa rin tanong ko kay Ludi, sabi ko, pero ang mukha ko, sabi ko, parang ang kapal. Sabi ko, ganun bang side effect ng diabetes? Sabi ko, yung parang nangangapal ang pisngi. So siguro, hindi ko alam. Kailangan pa-check up ulit. So, ang hirap na ng may gout. Pinakamahirap din pala ng sakit to kasi hindi ka makakain. So, dahil hindi ka makakain, lahat ay babagsak ulit. Walang sustansya ang kinakain mo. Walang yung kinakain kundi itlog. Nangingitlog na ako lagi. So, walang sustansya ka naman. Ang hirap ng itlog. Ngayon, kumakain naman po ako ng chicken. Nakakasawa naman minsan. Ngayon, sinubukan ko na hindi lang yung fried chicken. Kasi nga, last talagang fried chicken ang umuwi ko eh. So sabi ko, sawa na rin ako sa fried chicken. Pwede ba magsabaw naman? So nagtinola si Ludi, chicken din naman. Ayun ang kumain ako, sarap ko dahil tinola yung papaya. Dahil kinain papaya. Bakit kinagabihan pag-gising ko, namaga ulit yung gitna na masama pag... Hindi maganda pakita, gitna eh. Loko-loko mo yung mga apo namin, sabi niya, Lolo, that's not... Sabi, nilalakit ako, that's not right. Hindi daw tao mo eh, na gano'n eh. So, sabi ko, tinola, ano masama doon? So, nadali ulit ako, bumalik. Namaga ulit yung tuhod, buti hindi lumala. So, anyway, paano napunta sa gout? Ibig sabihin lang na kahit nasa karamdaman, anong mangyari,
naglingkod ka kay Lord, at when you serve the Lord, yung pagpapagal, paghihirap mo kay Lord, kailanman hindi nawawala ng kabuluhan. Amen. Kahit sa gitna ng karamdaman sa when you serve the Lord with all your heart, it's very satisfying, it's very fulfilling. And I'm so happy na I preach the Word of God today. Amen. I love Jesus. I hope that when we love Jesus, we love people. Amen. We love Jesus? Amen. Amen. It means when you say you love Jesus, you love His people. Dapat ay wala tayong kagalit, wala tayong kaaway. Amen. At pag sinabi mong you love Jesus, wala kang kagalit, mahal mo yung katabi mo. Sabi mo ulit yung sa katabi mo, I love you despite of who you are. At gano'n, mahalin mo pa rin siya kahit kung sino man siya. Maging sino ka man, di ba? Kanta ni Sharon Cuneta at ni Robin Padilla. Yeah. At minamahal natin siya, maging sino man siya. Kasi gano'n tayo minahal ni Lord, maging sino man mo tayo. And then gagawin natin to dahil we are doing this according to His will. This is will. Hindi po ito galing kay Pastor Amante, kay Pastor Jay, kay Brother Mac. Hindi po galing sa sino man nagtuturo, kay Sister Lulu, sa kanyang asawa, kung sino man tagapagturo dito. Lahat to ay binabasihan natin dahil ito is inuutos ni Lord sa atin. Amen? At ito hindi madaling gawin ito. Sino makakagawa nito na mahalin ang taong mahirap mahalin? Mamamahal mo lang siya dahil the God is love lives inside of you. And then we can love each other. Despite of our differences, shortcomings, flaws, we can still show that love to one another. Let's bow our heads together. Thank you, Jesus. Lord, to fear you is to walk all your ways. Not our ways, but your ways. It's always your will be done in our life. And when we say we fear you, Lord, we have to love you. And when we say we love you, Lord God, we have to love people, including the person to those people who's very hard to love. And because, Lord God, we love you, and we are here, we want to serve you as long as we live. And by serving you, Lord God, we want to do it with gladness. Masaya kami. We are happy of what we are doing. And when we are serving you, Lord God, we want to bring all our loved ones, immediate family especially. As for me and my household, we will serve the Lord. At yung aming pagsaserve sa inyo, Lord God, na may sacrifices. And we give our hearts fully to you. And we should not give up. Our work, our labor is not in vain. Hindi po sayang. Kasi po, it's very fulfilling and satisfying to serve our Lord, our God, who loves us so much. Nakakapagpasaya po, Lord, ang maglingkod sa inyo. Minsan nga, Lord God, kapag nag-aaral po kami ng ituturo namin, kami una yung kinakausap niyo. Kaya maraming salamat, Lord. You allow us to lead, to teach, to preach your word. At agad doon pa lang, Lord, we feel blessed na because you already spoke to us from your word. And how much more when we deliver your message. It's our joy, Lord God, as a messenger to give that message to your children. Thank you, Lord. And one thing that we want to thank you, Lord God, na talagang nasasabi namin na mahal mo kami. At kaya namin ibigay ang pagmamahal kasi kayo po yung unang nagmahal sa amin. At the cross, you did it all for our sake. At the cross, you demonstrated your love for all of us. At the cross, it is over. You overcome the power
of sin. It is finished. At the cross, through faith in Jesus, we are not going to go to eternal punishment. We have an assurance, Lord, to have eternal life through our Lord Jesus Christ. And we are so grateful and thankful for showing the love to us. Lord, today, we want to remember of what you've done. We want, Lord, to acknowledge of how loving you are, how good you are. Lord, we want to have our Lord's Supper, our communion, acknowledging how loving you are in our life. And we want to do that today, Lord. And we want to prepare our hearts today, Lord God. Prepare our hearts this morning before we take the bread and the cup while singing the song at the cross. Search our hearts this morning. And let's sing this song one more time at the cross. Let's bow our knee, let's bow our hearts before God. And let's remember of what He has done. His blood was shed for us, for all of us. Amen. You can come forward and get your bread and cup. You said
our Lord who loves us. Thank you, Jesus. Make our hearts pure and right before you right now, Lord, before we receive the bread and the cup. We want to acknowledge you, Lord, of how good you are, how amazing, how faithful you are in our life. Lord God, we want to take this bread. According to His word, for I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. When He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Let's do this together. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Lord Jesus, what else that we could ask for from you? You are life. You are everything, Lord. You've shown to us the way. And you are the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him, the one who died for all our sins. And to those who put their faith in Him, who believe in Him, they may have an assurance of everlasting life. While we are still here on earth, Lord, the battle is still here, struggles still here, temptations are everywhere. But Lord, in every battle and every struggles, we are not alone. You promise, Lord, that you will never leave us. You will never, ever forsake us. Hindi mo kami iiwanan at hindi mo kami pababayaan. Kasama ka namin, Lord. Kasama ka namin sa lahat ng laban sa buhay. Sa lahat ng mga pinagdadaanan naming problema, suliranin, kasama ka namin. At hindi mo kami pababayaan po, Lord. Magtitiwala kami lagi sa iyo. At ang buhay namin ay hawak po ninyo. Lord, lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga suliranin, sa tulong niyo po, mapagtatagumpayan namin ito. At kapag napagtagumpayan ito, Lord God, wala kaming ibang luluwalhatiin, dadakilain, kundi kayo, Diyos, na siyang mabuti sa buhay namin. May plano ka pa sa buhay namin at may plano ka pa sa gawain ito na ipinagkatiwala niyo sa amin. Lord, may gagawin ka pang mga magagandang bagay sa iglesyang ito, Lord God. Patuloy mo pang pagpapalain ang gawain ito na ipinagkatiwala niyo sa amin, Lord Jesus. Gagamitin mo kaming lahat, Lord, for your glory. Magkakaisa po kami ng damdamin, ng espiritu, ng isipan, Lord God. And we will serve our Lord with all our hearts, with all our soul. We will give our best service unto you because our work, our labor in you is not in vain. It's not going to be wasted, Lord God. Because, Lord, you're going to bless our hearts.
And you're gonna use our life more and more for your glory, O Jesus. Marami pong salamat, Lord. Ibukas niyo po ang mga pintuan sa iglesia ito sa mga taong pwedeng makarinig ng iyong mga salita. Yung mga ini-invite namin, Lord, na mga kaibigan na hanggang ngayon ay nagre-resist. We are praying for them, Lord God. Kausapin niyo sila bahalang araw. Katukin niyo ang kanilang mga puso. They need you, Lord God, in their life. At kami ngayon na patuloy na kumakausap sa kanila rin at pinagpipray, Lord, wag po kami magpaghinaan ng loob. Wag po kami magsawa to encourage them and pray for them. And someday, Lord God, sa katatanim ng seed ng yung Word of God, someday ito ay tutubo. We just have to wait. Habang tanim kami ng tanim, diligan namin ng magagandang salita, ng panalangin, at balang araw tutubo ito at makikita namin ang bunga ng aming pagpipray at pakipag-usap sa mga taong gusto namin madala dito at madala sa inyo. Higit sa lahat. And Lord God, kung may mahal kami sa buhay, asawa, anak na hindi namin nakakasama dahil sa maaari sa trabaho, Lord, kayo po ang mag-aayos ng schedule. We are praying na ayusin niyo ang schedule nila na makukuha nila someday ang Sunday off. At makakasama nila, as for me and my household, as for me and my family, we will serve you, Lord God. We will serve you, Lord Jesus. We will praise you. We will give you the glory. We will use the gifts, the talent that you have entrusted to us. And Lord God, masarap, Lord, na ang buong pamilya ay naglilingkod sa inyo ng sama-sama. Nagpupuri at sumasamba sa inyo. Yun po ang aming dalangin, Lord. Iaayos niyo po ang mga schedule nila. Wala pong imposible sa inyo. Wala pong imposible sa inyo. At maging yung mga kakilala namin, hindi sila makapunta kasi may work din po sila. We're praying, Lord, na ayusin niyo rin po hindi lang ang kanilang mga puso, maging ang mga schedule ko nila. At someday, Lord God, because we keep praying and praying and praying and sowing a seed, your word, the word of God, someday, ito ay magbubunga. Tutubo, makikita namin ang bunga ng aming pong sakripisyo na pagsaserve sa inyo and serving others. Lord God, thank you so much. Hanggat may hininga, may buhay o kami, may gagawin ka po sa buhay namin. May gagawin ka pa at may gagawin at magandang bagay sa gawain ito. May the love of Jesus, may His goodness, may His mercy, may His grace be upon us all. Pagpalain ni Lord ang iyong buhay. Pagpalain ni Lord ang buong pamilya. Pagpalain ni Lord ang gawain ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody said, Amen. So, announcement. So, kahapon, ang aming Donwas ay nakaka-bless. Another Donwas for this month ay as 29 kila Sister Lulu. So, Saturday po rin ulit, alas 6 ng umaga. Kung makakadalo po kayo, subukan niyo pong dumalo. Mabibless po kayo. At mabubusog. So, every Friday, Bible study po dito sa church. Amen. And then also, kung mga Wednesday, Bible study rin. So, God is good. And may the Lord would bless us more. Let's pray for our food. Lord Jesus, salamat po. Binless mo kami spiritually today. At pagpalain niyo rin po ang aming fellowship, ang mga biyayang aming kakainin, maging kalakasan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa aming mga kapatid. Sa kanila hong pagmamahal sa inyo, di sila napapagod, di sila nagsasawa na magluto, na magdala. We are so grateful and thankful for their dedication and their service unto you. Bless them more and more and more. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen.